command or mga lituntunin na nilikha ng tao upang ito'y magagamit din naman sa religion o sa mga grupo na yon. But of course, hindi po pwede na ang tradition ay magiging replacement or kapalit doon sa utos ng Diyos. Okay? Nothing wrong kung meron tayong tradition, but kung pagkakataon, kung mamimili ka, ano ba ang pipiliin mo? Tradition ng tao o yung utos ng Diyos? Okay? So, kailangan natin siyang isipin or unawain na itong tradition naman ay meron din siyang kapaki-pakinabangan. Di ba? Mayroon din siyang may tutulong sa atin. But, kung dumating ang araw na itong tradition ay maging replacement, magiging ito na yung napupukusan ng tao at hindi na yung kalooban ng Diyos, ito ngayon ay magkakaroon ng malaking problema sa buhay ng tao. Mapapalitan yung kanilang mindset, mapapalitan yung kanilang belief, at mapapalitan yung tinatawag na priority or focus. So sa paglipas ng panahon, thousands of years, yung religion, tradition, ito po ngayon yung laging na-apply. Kasi actually, tradition is easy to follow kaysa than the commandment of God. So, itong tradition ay napakadaling sundin, katulad ng pananamit. Okay, nothing wrong. Okay naman na mayroon tayong maayos na pananamit. Pero napakadaling sundin ng tao. Diba? Kasi available naman yung mga damit na pwedeng gamitin. Gupit ng buhok, alright, o mga pagkain. So, etong mga to ay from the other or other side, magagamit siya. But none of this are gagamitin as replacement doon sa commandment ng Panginoon. Okay? So, ang tao, sa paglipas ng panahon, nasasanay na lang siya sa tradition. So, ano po ba yung mga tradition, mga belief na atin pong pinangahawakan mula nung tayo bata pa lang, tinuturuan na tayo ng ating mga nakakatanda, at ito yung pinangahawakan natin, na akala natin, etong mga tradition na ito ay tunay ngang nakakabuti sa atin or nakakapagligtas pa. Di ba? So, kasi napakadali at ito yung mostly naririnig natin. And since na ang tao ay hindi din siya laging nagbabasa ng salita ng Diyos, ng Bible, eh, maaaring mahubog yung kanyang kaisipan into tradition, not to the commandment. Diba? So, yan ang nakakatakot. Kasi pwedeng gamitin ni Satan yung tradition na yun na yung sundin mo at yun na yung maging guidelines mo sa pamumuhay, yung mga tradition na yan, but you neglect the command of God. So, yung command ng God ay hindi magbabago kailanman. Hindi yan kailan mababago, kaya lang, out of ignorance, lalo na kung hindi po interesado ang tao or hindi siya nagkakaroon ng pagmamahal sa katotohanan. Kasi the commandment is the truth. Kasi none of this commandment na galing sa salita ng tao, it is comes from God. So ngayon, dumating ang time na ang Panginoon tinutuligsa niya itong mga tao na religiosity lamang or mga seremonya lamang yung kanilang mga sinusundan kasi tradition nga. So sabi ng Panginoon, these people draw near to me with their mouth. So napakadali po na lumapit sa Panginoon na gamit natin yung ating mga bibig, lalo na kapag may nakinig sa atin, napaka-easy na magbitaw ng mga magagandang salita sa Panginoon. Diba? Kasi tunay naman magaling tayong magsalita. In other word or term, binubula natin. Diba? Nothing wrong kung totoo talaga yon. But, kita ng Diyos yung tunay na laman ng ating puso. Kita niya yan. Walang nakatago yan. Kaya sabi niya, itong mga tao na to na tradition lamang yung kanilang sinusundan and ang kanilang paglapit sa Kanya ay ginagamit lamang yung kanilang mga bibig or labi. Okay? And sabi niya, and honor me with their lips. So, ang Panginoon kasi kita niyo yung puso natin. Hindi natin siya pwedeng bulahin. Okay? Ito yun. But sabi niya, but their heart is far from me. Nais ng Panginoon na maging tunay ang ating puso sa pagsunod, paglingkod sa Panginoon. Ito'y nangangahulugan na kahit anong sitwasyon ng buhay mo, ay willing kang mag-serve sa Panginoon.
Willing kang papurihan ng Panginoon even sa mga time na mayroon tayong kabigatan sa buhay. Tama? Hindi sapat or hindi reason na kalimutan natin yung Panginoon so tuwing tayo may kabigatan sa buhay. Sino bang taong hindi nagkakaroon ng problema? Lahat naman po ng tao ay may problema, tama po? But, kung sa maliit na problema na yan, at hindi mo na kayang pasalamatan, lingkuran, at sundin ang kalooban ng Diyos, dahil mayroon kang kabigatan, mayroon kang problema, that means hindi ka tunay. Okay? Sabi niya lang diyan, their heart is far from me. So ang isang tao na malayo na yung puso, ay wala na siyang relationship. Wala siyang commitment. Wala siyang desire para mas lalo niya pang makilala yung kanyang ka-relation. O sino ba yung ka-relationship na dapat natin? Then, it should be God. Diba? Kasi, siya yung tao na kapag nagkaroon person, na kapag nagkaroon tayo ng relationship sa Kanya, hindi niya pababayaan yung kanyang ka-relation. Pinoprotektahan niya, pinoprovide niya. In fact, binibigyan niya pa ito ng buhay na walang hanggan. Tama? Kaya nga tayo ay nangungusap, pumupunta sa ibang lugar, naghahayo, or nagsishare tayo ng gospel. Para itong mga tao na ito na hindi nakakilala sa Panginoon ay makalapit sa Panginoon. Right? Pero sabi ng Panginoon sa verse 9, and in vain, they worship me. So walang kabuluhan ay sinasamba nila ako. Kasi kapag hindi natin maunawaan yung pagsamba sa Panginoon, ay mauwi lamang sa parang tradition lamang siya. Okay? Tradition, parang alituntunan o nakasanayan na namin. But God looks our heart at kailangan niyang makita yung yung tunay. Okay? So sabi niya, they worship and in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of man. So mga tao lamang ang may likha. Itutuloy natin. So, eto po yung pamagat natin. Okay? Doon pa lang tayo sa So dito tayo sa pamagat. Beware of ritualism. So, ibinabalaan tayo sa panahon natin ngayon, napakadali nating i-adapt yung rituals. Okay? Kaya binabalaan tayo sa pag-aaral natin na ito na ikaw mismo sa sarili mo ay maging alisto ka. Bantayan mo ang iyong sarili. Baka maya mahulog ka sa bitag or sa isang pananampalataya na ritualism lamang. Ano ba yung ritualism? Okay? So, irregular observance of or practice of rituals, especially when excessive or without regard to its function. Kasi, kailangan natin na meron po tinatawag dyan yung regard to its function. Kapag ginawa lang natin yung isang tinatawag na ritual o mga regular kasanayan natin na ginagawa, kasi pwede ang isang tao na walang absent sa kanyang religion services or anumang mga services na yung kanyang inaatinan, pwede siyang maging seryoso doon, na focus siya doon, wala siyang absent. Okay? So, kung tingnan natin as man, talagang good na yon. Gawin mo, siya doon? Consistent. Perfect attendance, di ba? But, of course, alam ng Panginoon na pwedeng maging perfect ka doon, but yung iyong puso ay kulang. How much more sa hindi perfect? Di ba? Pero puso pa rin ang tinitingnan ng Panginoon. So, hindi siya pwedeng yung rituals lamang. Kasi mayroon pong mga nandun sa gawain na yon, sa lahat ng occasion, hindi mawawala kasi trabaho niya. Trabaho niya, responsibility niya, alalay siya or ano man. So, mayroon na siyang tungkulin doon. Right? But hindi yan ang hinahanap ng Panginoon. Kailangan yung puso na tayo daw ay malapit sa Kanya. Then, kaya sinasabi yan, especially when excessive, yung sobra-sobra na, without regard to its function. So, dapat po nawaan natin, ano bang function ng ating ginagawa ngayon? Diba? Wala kang, hindi mo iniisip, ano bang function, ano bang pakipakinabang, or ano ba talaga ang tunay na layunin ng gawain natin na ito? Is it to have a fellowship each other? Gathering? Or kasi masaya ka lang na mamimit natin, yes, that's part of it. Pero, yung talagang focus mo, yung intention mo talaga dito is to
give the highest praise to God. Amen. Yung ibinigay natin yung nararapat sa Kanyang papuri, pagsamba, pasasalamat, at pagkilala. Amen. So kapag kinilala mo ang Diyos, ito ay hinihikayat ka ng Panginoon, kapag gusto mo akong makilala, dapat be close to me. Right? So ang church na ito ay isa sa mga gagamitin or instrument ng Panginoon para makilala natin ang Diyos. Right? But hindi pa rin sasapat kung hindi ka tunay. Dapat you will kailangan mong i-desire, ipanalangin sa Panginoon na, Lord, I want to know you more. I want to have a closer relationship to you. Kaya Lord, turuan mo ako. Kasi hindi naman laging mayroong gawain na to. In 7 days, kailan lang ba tayo nagkikita-kita? Once? Twice? Or 3 times? Those other days ay wala na. So, para matulungan yung ating sarili, ay dapat ikaw mismo sa sarili mo ay tunay kang humihiling sa Panginoon, Lord, I want sincere relationship to you. So, thank you sa church na ito dahil magagamit naman talaga. Okay? But since na hindi tayo nakikita araw-araw, ay meron po tayo doong gap. Yung gap na yon, kailangan mo ang Diyos that time. Okay? Para makita ng Panginoon na hindi po talaga rituals lang o kaganapan lang, mga ritual ng pangyayari. Alam mo yung ritual para matapos yung service? We know rituals, right? So, ang rituals is a traditional or fixed way of behaving. Fixed na yon, ganito tayo mag-behave. Ganito tayo mananalita. Ganito tayo magsalita o maglakad, mananamit, or yung mukha, sobrang banal na parang hindi na tayo pwedeng tumanggap ng pagbibiro, di ba? So, fixed na yon. So, other words, yung panglabas lang. But God needs the heart. Amen. Di ba? But, kung ang puso natin ay tunay na sa Panginoon, ito rin ay magbibigay din ng outcome sa ating mga mukha, sa ating mga pag-iisip, sa ating body language. Hindi po pwede ang tunay na mananampalataya sa Panginoon ay magaslaw, magaspang kumilos. Di ba? Na parang hindi mo naman nire-represent sila. Sa dawi ka na magsalita, kumilos sa harapan ng ibang tao, parang di ba? Something question mark. Yes. Alam niyo na yung ibig kong sabihin doon. Di ba? Kasi hindi yan yung ating culture sa heaven. That is not heavenly culture kung ganun ang panggalaw ng iyong bibig, ng iyong dila, ng iyong galaw sa araw-araw. Now, so traditional. And then, ito po yung ating objective talaga. Bakit ba natin ito inaaral at bakit po talaga magpo-focus tayo ito? So this is it. Get people to wake up and make their religious life real service and honoring to God. So ito yung pinaka-desire ng bawat pastor, bawat mananampalataya, bawat leader ng church na tayo ay magising tayo and make their religious. Kasi pasimula talaga, tayo ay mga religious people. Kasi walang nakakilala sa Panginoon na hindi dumaan sa pagiging religiosity. Amen. Di ba? Nung bata pa ako, I belong to a certain religion. Di ba? Ang dami namin ginagawa. Okay, may mga kung ano-ano pa kaming ginagawa. Di ba? Ayaw magbanggit ng religion. But religion is a way or it's an act of man to reach God. Pero ang Diyos ay iba. Siya mismo ang nag-reach out sa atin. Okay? Perfect yung kanyang pagdating sa atin. Now, kung tayo lang nang lumapit sa kanya, ay alam mo ba kung paano pupunta doon? So, pero ang Panginoon, siya mismo ang nag-reach out sa atin, then He show us the way. Sabi niya, I am the way. Tama. So dito, binubuksan yung isipan natin kasi maaring sa tagal ng panahon nating kampante tayo, dahil naririnig natin, okay lang naman na gumawa ka ng tama. Wala kang inapakan tao, wala kang pinagnanakawan, wala kang pinagsinungalingan, okay lang yan sa'yo. That's good. Yes, I agree. That's good. Pero meron kasing tinatawag na right. Yung tama. Ang kaibahan ng right sa good ay konti lang, no? Parang ang lapit lang nilang dalawa, parang it seems the same. Pero actually, yung good, okay, hindi ka naman nangapak ng tao. Kaya lang yung right thing na maunawaan mo,
dapat hindi mo naapakan yung authority ng Diyos sa buhay mo. Amen. Di ba? Kasi ang tao, Satan is also smart. Hindi ka na niya magtatanggal sa isipan na mabuti lagi. Hindi ka niya mautosang pumatay ka, magnakaw ka. Hindi ka niya mautusan nun kasi nandun na yung utak mo eh. Religious na eh. Lahat ng religion ayaw talagang, mostly, ayaw na gumawa ng masama. Kasi, paano ba i-represent yung Diyos kung gagawa ng masama? So, nag-develop na si Satan ng mga tricks, na strategy na parang it looks the same. Diba? So, keep doing good. Keep doing good. Diba? Ito yung advice sa atin. Siyempre, pag i-advise kita ng good, kukontra ka ba? Hindi. Kasi good nga yan eh. So, doing good in your life, but you forgot doing right thing, is the same as bad thing. Why? Kasi, hindi mo na-offend yung tao, hindi mo na-offend yung mga congregation or yung mga kagrupo mo, but you offend God. So, which is, yun yung the most important thing dito. Once you please God, sure, mapi-please mo rin yung tao. Kaya lang, kung ang focus ng tao is i-please lamang yung tao sa paligid niya, especially yung religion, ay nakakatakot po. Kasi, si God ay hindi niya isi-share yung kanyang glory sa ibang tao. Mostly, ito ay nangyayari kapag ikaw ay overwhelmed ka sa iyong ability, sa iyong talent. Yung, wow, ang galing ko. Di ba? Meron akong talento, meron akong karunungan, meron akong galing. So, I deserve na ako'y papurihan, salamatan. Dapat laging ipiplease ako ng tao. Na kung hindi niya na matanggap yun, what's wrong? Malungkot na siya. Diba? But, hindi ganon. All the talents na meron tayo, kahit yung pagsasalita, kahit yung pag-deliver ng salita ng Panginoon, ito'y galing sa Kanya. So, none of us is worthy to take the glory of God. Hindi namin pwedeng kunin sa Panginoon. So that's why we return it to God. Kasi ayaw niyang i-share ito. So, purihin ng Panginoon, once na mag-glorify siya sa atin, lagi kanya gagamitin kasi hindi mo siya inaangkin yung glory na yon. So, gigisingin tayo dito. Parang, pinapakita sa atin ng Panginoon, okay, this is right, this is good. Diba? Minimension ko sa inyo yung right and good. Napaka-lapit na sa isa't isa na parang i-distinguish mo, parehas lang naman yan. Wala namang pinagkaiba ng right and good Kasi, next to that is bad. So, ayoko maging bad. So, I keep doing good things. Magbigay, maayos mo na namit, that's good. Okay? Sometimes, you meet God, okay, nothing wrong. I'm not available, okay, nothing wrong. Maaaring sabihin natin yun kasi di ka naman din mapipilit. That's your life. Binigay sa iyo ng Panginoon yung mag-isip, mag-decide para sa buhay mo. But of all your decision, there is also what? Consequence. Diba? So, mayroong consequence doon. Pero, inaantay ng Panginoon that you will decide the right thing. Kaya pwede tayong mabuhay 80 years old, 100 years old na keep doing good, but we cannot do the right thing. So, ang right thing kasi, it will reach you to a destination na ito yung ino-order ng Panginoon sa atin. Ito yung destination na gusto niyang marating mo. Ang right thing ay nagdidepende sa kanyang instruction. Hindi doon sa instruction ng ibang tao. Okay? So, ang right thing ay talagang pinapakinggan, iniingatan, sinusundan yung kanyang instruction so that you can do it perfectly. So, hindi man sinasabing kailangan ng Diyos ng perfect, but instruction is an instruction. What's the purpose of instruction? Para matupad mo, magawa mo ito ng tama. That's why meron tayong tinatawag measurement, ingredients, procedure. It's the same concept. Bakit natin sinusunod yung concept na ito? How to make cake. Diba? Paano kumita? Sinusunod natin yung concept na to kasi we understand that we need to do it perfectly, correctly. In one week, you should come to your job 6 days. Meron kang 1 day off. Ayaw mong magpaliban doon. Minsan, binibigay pa nga ng tao yung extra. Yung 1 day pahinga, ipapasok niya pa talaga. Kasi in their mind, it's good.
But is it right? No. Yan tayo dinadaya ng kaaway. This is not to hurt you, but this is to wake up. Para gisingin tayo. Para ma-determine natin yung tama sa mabuti. Kasi yung mali, alam na natin yon. Pero yung trick ni Satan ay napaka-effective. Okay? So, bilang tayo ay mananampalataya na tunay, it is our job, responsibility to share the Word of God to you. Kasi maaaring tayo ay nahubog na tayo sa tradition na pag-iisip. Okay na lang. Yung, ito na lang. Okay? Yung hindi natin binibigay yung, kaya mo naman eh. Di ba? Alam mo sa sarili mo. Alam natin sa sarili natin that you can do it. Pero hindi mo siya ginagawa. Kasi, relax ka lang. I'm okay. Wala namang magkukorek. Sino bang magkukorek sa akin? May karapatan ba talaga yung pastor na yan? Kung ipipersa namin, okay, pero masasaktan ka. Ang mangyayari, hindi ka namin natulungan. Sinira ka namin. The Word of God will correct you. Ganun din ang nangyari sa akin. So, by reading the Word of God, by following the Word of God, the commandment of God, ay dyan po tayo openly na masaya tayo. Ay, Lord, salamat. Hindi mo ginamit yung tao na yun para mag-correct sa akin kasi ang sakit magsalita nun eh. Pero, by your word, Lord, it's very soft, gentle, clear. At alam ko na ikaw ang nagsalita nito sa akin. Sino pa bang aking sasisihin? Wala na akong sasabihin, bakit? Ikaw ba magaling ka? Di ba? Kasi ramdam mo na si God mismo ang nangungusap sa'yo. Right? So, open yung puso mo that time na tanggapin. So, para magawa natin yung tinatawag na from religious life into a real service and honoring to God, not to honor the grupo or leadership or any group of people, but to honor God. You did not come here just for me or sa inyong mga pastor na ating, kasi marami tayong pastors, ano? But you don't come here just for them. You come to honor God alone. Amen? Pray ng Panginoon. So, ito po ang nangyayari, yung sobrang ritualism tayo. Okay? Ito po yung mabibuild sa utak natin. Alright? So sabihin yan, too busy for improvement. Okay? So, tingnan natin yung picture. Isang tao, may karunungan, galing sa Panginoon, and then nakita niya yung kapatiran na sobrang hirap yung kanilang ginagawa. Pero yun mo naman, sobrang bigat na nga yung kanilang pinapasan, yung kanilang tools, na instead magmumubalay sa kanila ng mabilis, magaan, makakatulong sana sa kanila, they ignore it. No thanks, we're busy, we're too busy. Totoo, busy sila. Totoo, busy sila. Pero hindi po ito picture out sa atin lamang ngayon ng isang, ano lang, sa pagtatrabaho lang bang pinag-usapan na to? No. This is about spiritual life. This is about your spiritual life. This is about our relationship sa Panginoon. Hindi namin kayo mapupwersa, hindi namin kayo matutulak na improve yung relationship sa Panginoon. Kasi pwede kang mag-deny, pwede kang mag-neglect, pwede kang mag-reason out. That's your life. But actually, the work of the church is to develop us, is to improve our relationship to God, not to improve your mindset into religiosity or rituals. Pero ito po ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Mostly are rituals. Kaya lang hindi ka dadaan sa tunay na pagsamba sa Panginoon, hindi ka makakarating sa tunay na pagsamba ng Panginoon kung hindi mo dadaanan yung rituals or religiosity. Kaya lang, it's another levels na magising ka. Ma-realize mo, I'm living in a religious life. Hindi ibig sabihin na you are belong to this church at wala ka na sa iba na akala mo mali sila. That's another thing. That's one thing. Pero another thing na nakapasok ka nga dito, nandito ka sa grupo na to, or tinuturing mong tama ito o maganda ito, but your heart are not changed, your mindset are not changed, your life is not changed, your commitment is not changed. Okay, commitment
is an honest desire, sincerity, na ibigay natin doon sa worthy na person. Who is that person? God Himself. Sincerity. Ito ay tunay, pure, na nasa laman, nasa loob ng puso mo, na you are sincere. Seryoso ka, na hindi kailangan may puwersang mangyayaring itutulak pa. Out of your heart, It's natural. natural na lalabas ito, I have a relationship to God. Amen. I have commitment to God. So, binigay ng Panginoon sa iyo yung time na yan. Ibibigay natin sa Panginoon. So, tinawag siya, tulungan kita. Come, be blessed. We spend time for your growth. We study for your para ikaw ay ma-feed. Mapapakain ka. Okay? While you are sleeping, ang lingkod ng Panginoon ay nag-spend ng time para may papakain spiritually. Yes. Tama? We spend time na para sa iyong ikakabuti spiritually. Because you need to be trained, you need to be educated. Kailangan kang maturuan, kailangan kang ma-educate, kailangan kang i-cultivate. Tama? So, yung plant mismo, okay, nandun na yung tubig, nandun na yung soil, nandyan na yung sunlight. Kung tingnan natin, it's already complete. Pero alam natin na ang paglago ng isang halaman o pananim ay hindi lamang nagdidepende doon. Kasi meron din pong more additional tool, process, para mas lumago siya. Yung tinatawag natin na lalagyan natin ng i-cultivate natin, lalagyan ng pataba, fertilizer, because we want that plant to reach into fast grow and then it will produce fruit. Yes. Hindi enough na ang isang halaman nakatayong buhay dyan, pero not producing fruit. So ito yung mga reality na nasa isipan ng tao na I'm okay kasi nag-attend naman ako eh. Nag-attend naman ako. Hindi naman kailangan lagi. Ay, kasi decision natin yun. Right? But it's not enough na tayo nag-exist as plant na nakabuhay, nakatayo. But kung walang fruit, what's the benefit of that plant? Is it yung ano lang, yung appearance lang siya na nag-exist siya dyan? Ornaments. Alright? So, nakakadaya tingnan na buhay ang ganda ng kanyang mga branches, ang laki ng kanyang mga dahon. Pero, is that finished? Sakto na ba yun? Sapat na ba yun? A mango tree must produce mango fruit. Tama? Must produce. Kailangan mag-produce siya ng bunga. Dahil kung hindi, anong silbi nun? Ganon din sa ating buhay mananampalataya sa Panginoon. Hindi kayo hinikayat ng Diyos just only to come sometimes or all the times, but it needs real sincerity, relationship sa Panginoon so that you will grow. The end part here is you grow. If you will not grow, then what was the purpose of it? What's the benefit of it? Diba? Kailangan mag-grow. Kailangan mag-multiply. Kailangan kang kumilos. Kailangan kang maging tunay. So, mamumunga ka lamang if you are all, yung kumpleto yung iyong natanggap. Hindi lamang yung rituals. Kasi rituals can boast your ego. Can boast your thinking na, I'm good enough. I'm better than those people. Sila nga, hindi nag-church eh. Sila nga, ganito pa yung Muslim pa naman, sinisiraan natin yung mga taong mas under sa atin. Hindi na ako uminom. Sila, uminom pa rin. So, feeling mo, okay na. Okay, that's good. That's good na hindi ka uminom. That's good na hindi mo na ito ginagawa. Dati ginagawa mo yan, then unti-unting nawawala. Okay, that's good. Pero, you're not looking for other things na mas better than that. Yung talagang mangyari, kasi it's process. You are in level 1, narating mo na yung level 1. So, you keep boasting. Level 1 ako, level 1 ako. Level 2, hindi mo pupuntahan. Sinisira mo ngayon yung mga hindi pa nakarating sa level 1. At feeling mo, nasa tuktok ka na. Pero, you don't know,
Level 1, there is level 2, and there is more level na hindi mo alam. Ego. Rituals. Kasi rituals can make you think that you reach already yung lugar na kung saan, yung naka-achieve ka na talaga. No, this is not about it. Kaya, you need to be trained. We need to be trained. We need to be educated. Kaya gumamit tayo ng tamang tools para tayo mag-mobilize, mamumove natin, gagalaw tayo, kikilos tayo, mag-isip tayo ng tama. So itong salita na to, I don't like to speak it very, yung masakit, kasi hindi kailangan saktan ng tao. I know, God is here, the Holy Spirit is here. Siya na mismo ang magkukonvict sa bawat isa sa atin kung paano ka magising. Hindi kailangan isigaw ko ito. Hindi kailangan ipang tusok ko ito, no? Right? So, kaya nga sinabi dyan, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. And in vain, sa walang kabuluhan, they worship me. Yan ay mga teaching as doctrines, the commandments of men. So that is fake worship. That is fake. So hindi tayo papayag na fake yung ating dadalhin sa paharapan ng Panginoon. Lord, I'm true, I'm genuine. Ha? Really? Okay. Now, ang daming testing na pagdadaanan ng tao. Okay? So, real service and honoring God is involved the heart. Kaya nga sinabi niya dyan sa verse 8, more than lips service. Hindi ito pagandahan ng yung bibig lang. Okay? Hindi siya pagandahan dyan. Okay? Some people are gifted na kaya nilang mag-construct ng magagandang mga salita. Kapag kausap natin, kapag pinatayo sa harapan, they are gifted. But, it should be comes from the heart. Okay? Must pay attention to our words. Tingnan natin yung ating mga panalita. Paano ka ba mangusap sa tao? Paano ka ba magbigay ng idea sa tao? Is it forceful? Is it talagang matang insulto ka? Kasi kailangan maano sila, masaktan, matamaan. So, kailangan mo ba talagang gamitin yung Word of God as talagang pwersa? It's true, the Word of God is like a double-edged sword. Okay? Totoo yun. Pero hindi gagamitin ko para isaksak sa inyo yan. He himself, the Word himself, yun na yung ikilos sa kanyang function dyan. So hindi ko na kailangan gawin pa yon. Okay? People's heart can get callous. Yung hindi ka na nakakaramdam ng iyong pagkakamali. Hindi ka nakakakita ng iyong pagkukulang. Lagi na lang ibang taong nakikita natin. Okay? So, ikaw condemn ka ng Panginoon sa kanyang salita. Then, since na tayo ay believer ng Panginoon, then we will accept correction. Lord, I'm sorry. I was wrong. Forgive me, Lord. So, ang Panginoon naman is willing to forgive us. Amen. Pero, hindi po pwedeng ulit-ulit lang. Kung titingnan natin yung ating Christian life, okay? This is a self-diagnose lamang. How many years na tayo bilang isang lingkod ng Diyos? Kinikilala na tayo ay believer of God. It's been long years, right? So nakikita natin yung ating pagkukulang. Lapses. Ang kabutihan, kung makita natin yon, hindi yun para saktan tayo. Just to check yourself na something wrong in me. Lord, don't let me live in this lifestyle, wrong lifestyle. Lord, don't let me walk in a wrong lifestyle, wrong belief, wrong concept. Lord, huwag mo hayaan na mananatili akong ganito. Buuin mo ako, Lord. Touch my heart, O God. Ito yung sincere na pangungusap sa Panginoon na kanyang pinapakinggan. Kasi alam ng Diyos na ang ating puso ay nais magpa-correct, nais magpa-ayos, nais na influence, control. Kung na-influensyahan tayo ng ibang tao, ng prinsipyo ng mundong ito, bakit hindi ba tayo pwedeng ma-influensyahan ng salita ng Diyos? Pwede. Pasayaan mo lang ang salita ng Diyos. Hayaan mo ang Panginoon. Pwede yun, mga kapatid.
Minsan, meron tayong tao na hinangaan, sana ganyan ako, sana ganyan ako. Nothing wrong kung nahamanga ka doon, pero it could happen to you also kapag ikaw ay willing. Ayaw mong mag-aral, ayaw mong magpaturo, ayaw mong magpa-advise, so kanino ka kukuha ng karunungan? Hindi po pwede. Hindi pwede yung sariling, yung halaman mismo ang siyang mismong maghukay sa paligid niya na i-cultivate, palalambutin yung mga lupa para yung kanyang ugat mas makakaabot sa lalim. Then, syempre, pag matigas na yung lupa, kapag may ulan, hindi makaka-absorb ng tubig. So, kailangan hukayin yung paligid ng lupa para pag may ulan, may tubig, kayang makapag-absorb ng maraming nutrients ng water. So, hindi pwedeng ikaw lang ang mismo mag-ano sa sarili mo. O kung magawa mo man yun, mahirapan ka pa din. Bakit mo kailangan pahirapan yung sarili mo na meron namang instrumento ang Panginoon, mga tao lingkod, na siyang makakatulong sa'yo? Why natin, bakit kailangan natin i-reject? Bakit kailangan natin pabayaan? Bakit hindi natin pinag-interesan? Okay, alam natin, kailangan ko yun. But I'm not interested. I'm okay with my situation. Okay? Relationship to God has to be more than rote service. Diba? Mga service lang, routine. Pagkatapos, eto, simula hanggang sa matapos, uwi, bye-bye. Pag i-diagnose yung sarili, ganun pa rin. 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, ganun pa rin. Minsan nga, bumababa na kasi they are counting their years. They are not looking their growth spiritually. Kaya nakakatakot ito. Bilang mga lingkod ng Panginoon, kami, o sino man sa atin, ay trabaho natin turuan, gabayan yung ating mga kapatid. Hindi natin sila sinasaktan. Yes, the truth is painful, pero nakakabuti sa atin ito. Amen. Nakakabuti sa atin ito. Amen. Kaya, huwag natin kalimutan yan. So, be sensitive to God's leading. Now, kung hindi ka na naka-feel ng o nakakarinig ng leading ng Panginoon sa iyo, ito'y delikado na. Ang dali mong i-lead ng ibang tao, pero siga, hindi ka na-lead. Something wrong with your ears. Kanino ka ba nakikinig? Is that person are more valuable or more knowledgeable to lead you? Kaya nga sabi ng Panginoon, yung blind leads the blind. So since na yung blind ay nag-leads the blind, pwede pala talaga ang isang mangbang walang alam na mag-lead. Pero, okay, hindi ako pwedeng i-lead ng bulag. Sabihin natin sa sarili natin, yes, I cannot be led by the blind. Pero hindi po ito physical blindness. Yes. This is a spiritual blindness. Hindi mo makikita ng iyong paningin ito. Okay? So, who is your leader right now? Kanino ka madalas nakinig? Na ang sabi mo, yes, oo, nandyan ako. Yes, oo, nandyan ako. Na hindi mo kaya siyang talikuran, iwanan, kasi you are tied to this person, to this principle. Samantalang yung leading ng Panginoon, yung principle ng Panginoon, you are too far. Napakahirap. Oh, ang hirap dalhin yung sarili. Diba? Pero mahal ka ng Panginoon. Kaya nga nangyari itong pag-aaral na ito, this is not the plan tonight. Hindi talaga kasi may ibang preaching or may ibang sermon ang piniprepared ng aking asawa kasi siya yung naka-assign ngayon. But I believe God has a plan tonight sa ating buhay. Mahal tayo ng Panginoon. Mahal kayo ng Panginoon. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon na sa harapan ng ibang tao, you will claim, I am a Christian. That's good. Pero sa oras na dinala mo yung pangalan ni Kristo sa ibang tao, you are a representative of God, of Jesus Christ, in the front of that person. Okay, that's one thing. Pero kung sakaling naman kaharap mo yung tao na yon, you're claiming as representative of God, but your attitude, your mindset, your priority are against to God, then you misrepresent God. Amen. So kung anong nakita ng tao, ng ibang tao sa iyo, masisira yung reputation ng Panginoon. Kaya nga, for God's reputation, kailangan ayusin natin yung buhay natin. Hindi para kunin lang natin yung papuri ng ibang tao. Kasi ang bilis ng tao eh. I-please ka kagad. Nagbigay ka lang.
napuri mo lang siya, nasabihan mo ng maganda, okay, ipiplease ka kagad ng tao. Pero, yung representation mo dyan, yung sarili mo lang. But if you represent God, ang iyong malalim na intensyon is para makakilala yung tao na yun sa Panginoon. Hindi yung tao na yun makakilala sa religion na kung saan naaanib ang isang tao. We don't bring religion, but we bring God to them. Amen. Okay? So, be sensitive to God's leading. Nalilid pa ba tayo ng Panginoon? Yes, I believe. But how often? Gaano kadalas? Gaano kadalas? Minsan. Diba? See, ito yung mahalaga. Kasi kung madalas kang nakakarinig ng leading ng Panginoon, that means you are close to God. Your relationship is active, is alive. Healthy relationship. Okay? People tend to prepare familiar traditions. Yung mga familiar nating tradisyon, ay okay na, nakarating na, tapos susunod naman, I'm good. Diba? No, hindi natin maluloko ang Panginoon. Human traditions are destined to perish. Ano ba yung tradition mo ngayon sa isipan mo na? Na ito na yung sabi mo, I'm okay. I'm willing to walk in this tradition day and night in my whole life. Ano ba yun? Ikaw lang ang nakakaalam yan. Okay? But, kung yung tradition na yan, yung knowledge na yan, yung belief na yan, na iyong pinanghawakan, na decided ka na ipamumuhay mo day and night, sa buong buhay mo, kung hindi yan related to God, it destined to perish. It destined to perish. At kung sino yung lumalakad dyan, sa tradition na yan, siya rin ay babagsak, mawawala. Kaya mag-ingat tayo kung ano na ba yung landas na nilalakad natin yan. Pwede tayong nandito ngayon, sama-sama tayo, but after this, saan ba ang way mo? Okay? Saan ba yung daan mo? What's your priority after this? Okay? Hindi pwedeng lagi na lang tayo nandito, no? But is it aligned sa commandment ng Panginoon? Kasi kung aligned yan ng commandment ng Panginoon, you can hear the voice of God, the leading of God. Maririnig mo siya. Masusunod mo siya. Kasi interesado ka eh. Your heart is really interested. Parang lagi kang nauhaw, lagi kang gutom. Na ayaw mong, hindi mo makukuha yung benefits na yun. Okay? Make sure is it God's ideas we are following. Question. Is it God's idea yung ating sinusundan ngayon? Yun yung priority natin. Yung willing ka na i-neglect mo yung iba and then i-priority mo to. Now, kung ano yung priority mo ngayon, what is your biggest dreams, ambition, priority right now? I know mayroon tayo. Pero the question is it God's idea? Is it God's idea? Pastor, siguro naman God's idea, Pastor, kasi wala naman kaming pinatay dito, wala naman kami sinakal dito, wala naman kami sinasaksak dito. It's God's idea. That's good. Kasi hindi ka naman pumatay. But, kung hindi rin maglalago yung iyong relationship, yung obedience mo sa Panginoon, okay? Your obedience to the pastor, that's good. Your obedience to the church kung saan ka, that's good. Your obedience to your leader, to your parents, that's good. But it's not right if yun lang ang kaya mo. You are not obedience to God. Ang lalabasan nun, sin. Hindi sins. Alam natin yung meaning ng sin. What's the meaning of sin? Disobedience to the will of God. Sa oras na nag-disobey na tayo sa kalooban ng Diyos, that is sin already. So, time na lang ang inaantay para manganganak siya ng mga pagpatay, pagsinungaling, pagnakaw, kung ano-ano pa. Time na lang. So, sa puso natin, kung hindi na tayo obedient sa Panginoon, manganganak na yon ng iba't ibang alam mo na mga kasalanan. Pero ang itinuro ni Satan sa tao, ang pagpatay, kasalanan. Yes. Okay, ayaw mo pumatay, so hindi ka nagkasala. Ang pagsinungaling ay kasalanan. Hindi ka naman nagsinungaling, minsan lang ka nagkasala. Pero no,
This is the truth. Sa oras na ang puso mo ay hindi na masunurin sa Panginoon, sa kanyang kalooban, you already committed sin. Hindi sins. Sin. Nandun na yon. Nasa puso na yon. Mamumunga na lang yun ng maraming fruits. Kaya ritualism is a sin. Kasi you obeying rituals, you obeying yung mga activity na yon, but you are not obeying God. Diba? Sakit naman nun. Totoo yun. Kailangan natin bantayan yung ating mga sarili. Tatapusin na natin. Kasi baka may mag-iyakan na tayo. Okay? So, I am just going through the motion of Christianity without any authenticity to my relationship to God or Jesus. Yun yung talaga, am I? Okay. Question natin yan. Wala akong karapatang magsuga. Right? Kasi ako man sa sarili ko, maybe, I'm in that, kung tingnan nyo ako, ay sabihin nyo lamang ako sa inyo. Pero I have my own struggle sa buhay ko. I have my own weakness. Right? Mayroon akong pinagdadaanan sa Panginoon, sa harapan ng Panginoon. There is trials, there is attack. Okay? Yung ability ninyo, wala ako. Kaya pwedeng, yung pinagdadaanan nyo ay yung pinagdaanan ko ay napaka-easy sa inyo. Kasi maaaring yun yung strength ninyo. Yung pinagdaanan nyo rin ay easy sa akin kasi strength ko with the help of God. Tama? Pero, kailangan tingnan natin. Okay? Tanungin natin yung sarili. Talaga ba yung ang ating buhay ay ganyan? Am I just going through the motion of Christianity without any authenticity by my relationship to God? Meron bang authenticity? Genuine relationship sa Panginoon? Kapatid, maganda na meron tayong kinakaanibang church. May kinikilala tayong leader, maganda yon. Okay, nothing wrong. But, kung hindi po mag-exceed yung ating mindset, yung ating sincerity, na mas maganda na ang Diyos ang ating maabot. Hindi ko sinasabing huwag niyo akong sundin. Okay? But I am not worthy to be a 100% leader sa inyo. God, Jesus Christ, is the most perfect and authorized person na magli-lead sa atin para maging tunay yung ating relationship talaga. Genuine relationship. Tulungan tayo. Wala ditong nagpagalingan. No? Hindi ko sinasabing magaling ako kaysa sa inyo kasi pare-parehas lang tayong dumadanas ng pagsubok sa buhay. But me also, I am longing for development of my relationship sa Panginoon. Nagpapa-train din ako sa Panginoon. Nanghihingi din ako sa Kanya ng guidance. Kaya sama-sama tayo. Tulungan natin yung isa't isa. Okay? Tulungan natin ang isa't isa. Check your relationship sa Panginoon ngayon. Is it authentic? Is it genuine? Okay? So, tayo lang ang nakakasagot nun. Huwag mong baliwalain dito. Kasi maaaring sa susunod mong pagbabalik dito, ay iba naman yung ating matutunan. Tama? All glory to God. So wake up and realize the importance of serving God sincerely. Serving God sincerely. You don't serve the church, the Theos Logos Church. You are not serving. You are part of this. This is a church. Body of Christ. You are the church. Diba? So hindi tayo magsiserve sa church. We serve God. Hindi dapat sincerely. So na-realize na ba natin ngayon? Amen. Okay? Amen? So, levels yan. Okay, lahat tayo meron. Hindi pwedeng wala ako dyan. Meron din ako. Dapat kong i-improve yung aking serving sa Panginoon. Yung sincerity sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? God bless you all. Thank you. Salamatan natin ang Panginoon. Suriin natin ang ating mga sarili.